Ngunit ang inaalala lang ni Dodong ay kung tataasan ang kahirapan ng laro. Siguradong mas mapapabuti siya kung mapanganib, mayroon pa rin siyang kasanayan sa sistema para makatakas. Kaya nagpasya si Dodong na ipagpatuloy ang hamon para makaipon ng mga puntos. Masyadong mabagal ang pinakamadaling laro para maging sapat para mabuhay sa arena araw-araw. Pinagpawisan si Tisoy. Sa masamang lugar na ito, ang mabuhay ay itinuturing ng swerte. Paano naglakas loob si Dodong na maglaro ulit? Talagang mayabang. Kalmadong pumasok si Dodong sa arena. Tumaas ang kahirapan mula 1 bituin hanggang 2 bituin para sa kanya. Sa sandaling maghahanda na sana si Dodong para pumasok sa hamon, narinig niya ang hiyawan sa kanyang tabi. Isang manlalaro ang tumakbo na putol ang isang braso. Sa kabilang banda, putol din ang kanyang mga daliri. Humihingi siya ng tulong. Hindi inaasahan ni Dodong na magagawa ng isang tao na maging ganito kaseryoso mula sa laro. Nagtatanong siya kung anong antas ang pinagdaanan niya. Dahil sa pagkakaroon ng simulete at pisikal na pagsasanay kagabi, mas hindi siya nahirapan sa laban kaninang umaga kaysa noong una, kaya sigurado siyang magiging okay ang lahat kung tataasan ang kahirapan ng 1 bituin. Tutal, gusto niyang makakuha ng mga puntos kaya kailangan niyang maglaro. Pumasok si Dodong sa lugar. Totoong okay lang kung tataasan ng 1 bituin. Sobrang okay. Ang hamon sa harap niya ay ganap na nagbago. Dati, nakikipaghabulan siya sa 2 halimaw sa isang patag na sahig. Ngayon, may mga likido na tiles. Ito ba ang mga hot spring? Ang misyon sa pagkakataong ito ay mabuhay sa loob ng 5 minuto at patayin ang 1 halimaw. Galit na sabi ni Dodong, mahirap nang mabuhay, kailangan ko pang patayin ang isang demonyo. Hindi nakalimutan ng arena na ipaliwanag kay Dodong na ang kumukulong likido ay sulfuric acid. Kaya hindi nangangahulugan na kapag tumaas ang kahirapan ng 1 bituin, nasa kontrol mo pa rin ang lahat. Nagsimula na ang hamon. Madaling makagalaw ang maliliit na demonyo sa mga makitid na daan papunta kay Dodong. Ang totoo, mas mabilis pa ang kanilang bilis kaysa sa antas ng 1 bituin. Sinimulan na ng isa sa kanila na iwasiwas ang kanyang mga kuko. Buti na lang, nasasanay na si Dodong sa kanyang mga reflex. Sinimulan niyang tumakbo, ngunit ang lupain ay isa pang kahirapan. Kung ikukumpara sa kanilang maliit na katawan, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang lubid. Ngunit ano ang magagawa niya? Kailangan niyang humanap ng paraan para mabuhay. Naalala ni Dodong ang palagiang pagtalon na isinagawa niya kagabi. Magagawa niyang pahabain ang distansya kasama ang 2 batang ito. Hindi na nag-isip si Dodong. Tumalon siya sa kabilang panig. Buti na lang, matagumpay siyang nakalapag. Kung gusto lang niyang mabuhay, magagamit ni Dodong ang kanyang kasanayan sa pagtalon para pahabain ang oras, ngunit ang problema ay kailangan niyang patayin ang 1 halimaw ng walang armas. Bukod dito, kailangan din niyang mag-ingat na huwag mahulog sa mga hukay ng asid. Biglang may pumasok sa isip ni Dodong. Hindi ba kaya rin ang asid na pumatay ng mga halimaw? Habang nag-iisip siya, natagpuan na siya ng 2 demonyo. Na-evade niya ang kanilang 2 pag-atake habang nagpaplano. Gagamitin niya ang sistema at hahawakan ng isa at itatapon sa hukay ng asid. Tunog kapani-paniwala ang plano, ngunit hindi alam kung magtatagumpay. Bukod dito, hindi pa umaabot sa 200 ang kanyang tibok ng puso. Hindi niya magagamit ang kasanayan sa pagbaliktad ng oras. Nagmura si Dodong. Hindi niya inaasahan na matakot siya sa sarili niya ng ganito. Kung hindi niya mahuhulaan ang direksyon ng kanilang pag-atake, hindi niya maiiwasan at mamamatay siya rito. Ngunit kung masugatan siya, tataas ang sakit at ang kanyang tibok ng puso para maabot ang kinakailangan. Kaya't habang sumusugod ang isa sa kanila, sinasadya niyang saktan ang kanyang sarili, ngunit hindi nakamamatay. Ngunit mas masakit pa ito kaysa sa inaakala niya. Habang tumataas ang kanyang tibok ng puso sa 180, galit na sinugat ni Dodong ang kanyang sarili at hinimok ang kanyang puso na mas bumilis pa. Umabot na ito sa 175 yen. Sa tamang sandali, sabay na sumugod ang 2 halimaw at napagana ang sistema. Sa wakas, nakita niya ang paraan ng pag-atake nila. Sisipain siya ng isa para mahulog sa asid sa kanan, kaya iiwas siya papunta sa kaliwa para iligtas ang kanyang buhay. Ngayon, kailangan niyang harapin ang isa sa kanila bago matapos ang kasanayan at oras. Isang pagkakataon lang ang mayroon siya.
Pagkatapos ng tatlong paghaharap, napagtanto niya na may posibilidad na atakehin ng mga halimaw ang isang tao ng direkta. Kaya ang pinakamagandang oras para kumilos si Dodong ay pagkatapos niyang iwasan ang kanilang pag-atake. Dadalhin niya sila sa gilid ng tulay para mas madali. Tumakbo at tumakbo ang mga halimaw kay Dodong. Sa mismong sandali na naiwasan niya ang kanilang atake, sinipa niya ng malakas ang halimaw na parang sumisipa siya ng bola. Nahulog ang halimaw sa asid. Nagpupumiglas ito habang kinakain ang kanyang katawan. Nagpupumilit naman si Dodong pagkatapos ibuhos ang kanyang lakas sa atake na nakabitin sa tulay. Nataranta siya pagkatapos ng paggawa ng marka kanina. Kung hindi siya nagtagumpay, siya na sana ang nasa hukay. Sinubukan ni Dodong ang lahat para makabawi. Mayroon pang 2 minuto at isang halimaw na natitira, ngunit ang kanyang sugat ay patuloy na dumudugo na naging sanhi ng pagkahilo sa kanya. Halos hindi na niya makita ang nasa harapan niya. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya rito. Sa sandaling ito, muling lumabas ang sistema bilang isang tagapagligtas at pinahusay ang kasanayan sa pagbaliktad ng oras para kay Dodong mula sa antas 1 hanggang antas 2. Siyempre, walang libre at kinailangan niyang gumamit ng 300 puntos para i-upgrade. Pagkatapos mag-level up sa 2, bababa ang cooldown time sa 8 minuto at mahuhulaan niya ang galaw ng kalaban sa loob ng 5 segundo. Inulit ni Dodong ang kanyang mga puntos. Kagabi, nawalan siya ng 100 puntos para sa kaligtasan at 100 puntos para sa pagkabigo sa misyon ng simulation. Ngayon, nakakuha siya ng 300 puntos sa pagwagi sa isang laro, kaya mayroon siyang kabuang 400 puntos. Kung mag-upgrade siya, bababa din ang kanyang tibok ng puso para i-activate. Nagdurugo siya ng husto. Tiyak na hindi siya makakaligtas sa kasalukuyang estado. Walang ibang pagpipilian si Dodong kundi ang i-upgrade ang kasanayan. Kakailanganin niya ang tibok ng puso na 160 para mag-activate at magkakaroon siya ng karagdagang 2 minuto ng acceleration. Gusto ni Dodong ang epekto sa acceleration. Parang mas napalakas siya. Mayroon lang siyang isang pagkakataon. Determinado si Dodong na iwasan ang bawat atake nito ng tumpak. Ito ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Pagkatapos maiwasan ang bawat pag-atake nito ng tumpak, nakatanggap si Dodong ng 2 minuto na acceleration. Madali na siyang makaiwas kahit na hindi niya mahulaan ang pag-atake nito. Pakiramdam ni Dodong ay magaan ang kanyang buong katawan. Totoo bang tumaas ang kanyang bilis? Para subukan ito, tumakbo siya ng 1 beses sa halimaw. Nagalit ito nang dumaan si Dodong sa mukha nito na parang isang hangin. Pagkatapos siyang mapabilis, mas madaling iwasan ni Dodong ang halimaw. Kailangan lang niyang dagdagan ng kaunti ang bilis para hindi siya maabot. Baka mas mabilis pa siya kung hindi siya nasugatan. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Dodong na hindi sayang ang 300 puntos na ginastos niya para mag-upgrade. Talagang siya ay isang master spender. Muling sumugod ang halimaw, ngunit nasa ibang antas na si Dodong. Hindi siya kayang hawakan. May 40 segundo na lang siyang natitira bago matapos ang acceleration. Gagamitin niya ang halimaw na ito para subukan ng kaunti ang kanyang kasanayan. Pakiramdam niya ay mas madali na itong talunin ngayon. Kaya isa pang sipa sa hukay ng asid. Siyempre, sa katawan ng halimaw, hindi kay Dodong. Ipinahayag ng arena na nagtagumpay siya sa hamon. Ang gantimpala ay 500 puntos. Ngayon ay bumalik na siya sa pampublikong lugar. Ang unang bagay na ginawa niya pagka-uwi ay ang paggamot sa kanyang sugat. Nag-apply si Dodong ng plaster sa kaliwang braso niya. Kailangang aminin na masakit at masama ito, ngunit sulit ito dahil nakakuha siya ng nakatagong gantimpala pagkatapos patayin ang halimaw. Isang card para sa pagdoble ng puntos pagkatapos niyang mapanalunan ang isang laro at gagamitin niya ito ng 1 beses lang. Ang totoo, hindi mahal ang mga first aid kit dito. Sa 20 puntos lang, nakabili na siya ng maraming bagay. Ngayon naman ay nagrereklamo na ang kanyang tiyan. Hindi siya nakakain mula kahapon. Palagi ring tensyon ang kanyang katawan, kaya hindi siya makalunok ng anumang bagay. Pakiramdam ni Dodong ay medyo malungkot nang hindi nakita si Tisoy. Bibili siya ng karagdagang pagkain para mapabuti ang kanyang katawan. Sa daan, napansin siya ng dumadaan kanina. Hindi siya naniniwala na magagawang bumalik ng buhay si Dodong. Siguradong marami na siyang puntos. Hindi pinansin ni Dodong ang kanyang masamang mata.
Ang inaalala niya ngayon ay naubusan na siya ng cookies kahit na hindi pa tanghalian. Bukod dito, hindi rin mura ang pagkain at inumin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dodong na mas mahirap ang mabuhay kaysa sa kanyang dating kahirapan. Kung gusto niyang kumita ng mas mabilis at mas maraming puntos, kailangan niyang harapin ang mas mapanganib na mga hamon. Hindi na lang muna siya kakain bukas. Gutom na rin naman si Dodong. Sa sandaling maghahanda na sana siyang umalis, hinawakan ng dumadaan kanina ang isang pakete ng cookies para takutin si Dodong. Kung bibili lang siya sa oras na ito, wala siyang makukuha. Paano makakaligtas ang isang 18 taong gulang na nagugutom? Anong pakialam mo? Nairita si Dodong. Tumawa ng malakas ang dumadaan. Siyempre, wala siyang magandang intention. Para mabili ni Dodong ang kanyang cookie, kailangan niyang gumamit ng 400 puntos. Nagtataka si Dodong kung ang taong ito ba ang sagisag ng kapitalista. Sa makina, nagkakahalaga lang ito ng 80 puntos, ngunit masyado ring mahal. Siyempre, hindi bibili si Dodong ngunit sinimulan na siyang lapitan. Inakbayan siya nito at tinapik ang pakete ng cookies sa kanya. Umalis ka lang pagkatapos mong bumili ng cookies. 400 puntos na ang pinakamurang presyo. Ituring na natin na nagkakakilala. Sa hinaharap, babantayan natin ang isa't isa. Siguradong marami kang puntos pagkatapos maglaro ng 2 laro sa isang araw, hindi ba? Napagtanto ni Dodong na tinitingnan niya ang kanyang mga puntos sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkain. Nagtataka siya kung dapat ba niyang suntukin ang kanyang malanding mukha. Kung hahayaan lang niya siya, lalapit na naman sila sa kanya sa susunod. Bigla niyang mahigpit na kinurot ang leg ni Dodong, nagbabanta. Kung hindi ka bibili, huwag mo akong sisihin sa pagbali ng binti mo. Bulong niya kay Dodong ang aral ng pagyuko sa mga mas malalakas para mabuhay. Ayon sa mga tuntunin, hindi sila maaaring pumatay ng mga tao, ngunit kung nabalian ng braso o binti ang isang tao, mabubuhay ba sila sa isang laro? Nagtataka siya. Pagkatapos ay nilagay niya ang bracelet sa mukha ni Dodong, hinihiling sa kanya na maglipat ng mga puntos. Nakita niyang nakatayo pa rin si Dodong kaya tinapik niya ang kanyang mukha at nagpakita ng kawalan ng pasensya. Nag-iisip si Dodong. Sa kanyang mga mata, hindi siya masyadong malakas, ngunit mayroon siyang 2 alipors na kasama niya. Sa huli, dapat ba niyang tiisin ang pananakot na ito? Itinaas ni Dodong ang kanyang kamay. Masaya siyang naghintay na ilipat niya ang 400 puntos na hindi man lang siya makapaniwala, ngunit ang natanggap niya ay ang puwersang 400 Newton na nanggaling kay Dodong. Bumagsak siya sa lupa pagkatapos ng kanyang bahagyang kurot. Hindi ko ibibigay ang aking mga puntos sa mga nagpapasuso tulad mo, sabi ni Dodong. Para mabuhay sa isang lugar kung saan tinatapakan ng malalakas ang mahihina, kung magtitimpi siya, mas lalo silang tatapak sa kanya. Kung hindi niya mapapanatili ang kanyang mga puntos, ano pang kahulugan ng laro? Mga demonyo, kunin siya, iniutos ng dumadaan. Nagsimula nang sumugod ang dalawa. Nagsimula nang maghintay ang mga manonood. Alam nilang lahat na ang dumadaan kanina ay si Agot Hijen na espesyalista sa panginikil ng mga puntos sa mga baguhan. Lumitaw din si Tisoy, ngunit komplikado ang kanyang mukha na parang hindi niya gustong tulungan si Dodong. Harapin ni Dodong ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit siya pinili ng sistema, ngunit sigurado siyang hindi siya magiging isang duwag kahit na napakarami nila. Mayroon pa rin siyang pagkakataong manalo basta't umaabot sa 160 ang kanyang tibok ng puso. Habang nag-iisip siya, lumitaw ang isang matangkad na tao sa kanyang likuran. Napakalakas ng kanyang suntok na nahirapan si Dodong na ipagtanggol, ngunit nakuha pa rin niyang hawakan ang kanyang nasugatang braso. Ginagamit niya ang kanyang daliri para tusukin ang bukas na sugat ni Dodong. Sa sandaling iyon, gumanti sa kanya si Agot Hijen sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng malakas mula sa likod. Tumilapon si Dodong sa sulok ng dingding. Inutusan ni Agot si Dindo na baliin ang kanyang binti. Sumugod siya kay Dodong. Pakiramdam ni Dodong ay masakit ang kanyang buong katawan, ngunit umaabot pa lang sa 152 ang kanyang tibok ng puso. Nagtatanong siya kung siya ba ay isang mahina na umaasa lang sa sistema at mabilis na natatalo kapag walang tumulong. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin susuko si Dodong. Sa sandaling dumating ang higante sa kanyang harapan at pinuntirya ang kanyang kaliwang binti, na itulak na ang tibok ng puso ni Dodong hanggang 160.
Nakita niya ng malinaw sa susunod na 5 segundo na babaliin ng kanyang malakas na paa ang kanyang binti. Kaya binawi ni Dodong ang kanyang paa at naiwasan ang atake. Sa sandaling iyon, matagumpay na napagana ang 2 minuto na acceleration. Ginamit ni Dodong ang bilis para gumanti at tumakbo sa likuran ng kalbong lalaki at ibinaon ang kanyang ulo sa dingding ng malakas. Nagtataka siya kung paano biglang tumaas ang bilis ni Dodong ng ganito. Sumugod si Agot Hejen mula sa likod para atakehin si Dodong. Desidido si Dodong na tapusin ito sa isang dalaw. Napakabilis niya kaya hindi siya kayang maabot ni Agot Hejen. Umikot si Dodong para makakuha ng momentum at sumipa ng malakas sa kanyang ulo na naging dahilan para mahulog siya sa lupa. Dumura siya ng dugo sa sobrang sakit. 3 tao ang madaling napatumba ni Dodong. Aling binti mo ang gusto mong baliin ko? Lumapit si Dodong. Dapat ko bang durugin ang iyong ulo gamit ang aking paa? Sabi ni Dodong. Alam mo ba kung sino ang kilala ko? Matigas pa ring sabi ni Agot. Hindi nag-atubili si Dodong at inangat ang kanyang paa. Lumalabas na may nagtatago sa likod niya na naglakas loob sa kanya na kumilos ng ganoon. Sandaling ibababa na sana ni Dodong ang kanyang paa, sumigaw siya kaagad para humingi ng tulong at nangakong bibigyan siya ng cookies. Bumagsak ang paa ni Dodong sa lupa sa harap ng kanyang mga mata na naging dahilan para pawisan siya. Biro lang naman daw niya. Hindi niya hahayaang sirain ni Dodong ang mga tuntunin ng pinuno. Kinuha ni Dodong ang cookies mula kay Agot Hejen bilang kabayaran sa pang-aasar sa kanya. Pinagmamasdan ni Tisoy mula sa malayo. Tiyak na kailangan niyang makuha si Dodong. Pagkaalis ni Dodong, naaalala na ni Agot ang kanyang mukha at pangalan. Siguradong tatawag siya ng isang tao para maghiganti kay Dodong. Bumalik si Dodong sa kanyang silid at kumain ng cookies. Hindi niya alam kung maglakas loob pa rin si Tisoy na kausapin siya pagkatapos nito, ngunit hindi siya nagsisisi na bigyan ng leksyon ang mga yon. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang S na nagbago ang kanyang ranggo. Kuryoso si Dodong, binuksan niya ang listahan ng ranggo para makita. Na-update ito kasabay ng real-time. May kabuang 324 na manlalaro at siya ay niraranggo sa 276. Nagtataka siya kung ilang puntos ang nasa unang posisyon. Iyon ay si Gino Fong na may 1-0-0-0 puntos. Nakaranggo sa pangatlo si Agot Hejen. Ito ba ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang magmayabang ng ganoon? Parang komplikado na ang lahat. Pumunta si Dodong sa kwarto ni Tisoy para magkaroon ng karagdagang impormasyon. Siya lang ang malalapitan niya. Kaya't nag-usap ang dalawa sa pasilyo. Tumingin sa paligid si Tisoy at inihayag ang masamang balita kay Dodong. Ang nakaranggo sa top 3 na si Arnold Hejen ay ang kapatid ni Agot Hejen. Salamat sa proteksyon ng kanyang kapatid kaya siya kumilos ng ganoon. Nagtataka si Dodong kung nakatayo ba si Arnold Hejen sa top 3. Idinagdag pa ni Tisoy na hindi lang siya malakas, kundi nakakatakot din sa kanilang antas. Sinusubukan ng ilang tao na bawasan ang bilang ng mga namamatay sa mataas na laro. Hinati nila ang nangungunang 30 manlalaro sa listahan ng ranggo sa 3 grupo. Kailangan ng bawat manlalaro ng isang laro at ang mga cookies ay umaabot sa libu-libong piraso. Si Gino Fong, Lorenzo Chang, at Arnold Hejen ang mga pinuno ng 3 pangkat. Siyempre, lahat sila ay malalakas. Ang mga manlalaro na nasa mababang antas katulad ni Tisoy at Dodong ay maaaring mabuhay lang ng maingat sa kanilang mga kamay. Pakiramdam niya ay tiyak na hindi siya papayag sa kanya. Sa simula, gusto niyang bumuo ng isang pangkat kasama si Dodong ngunit medyo mapanganib ngayon na nakaugnay na siya kay Arnold Hejen. Ngunit kay Dodong, kailangan niyang panatilihin ang kanyang mga puntos. Ginawa ni Tisoy ang dahilan para harapin ang hamon para maiwasan ang pagkakamali sa pagkakaroon ng malapit kay Dodong para hindi mapansin ni Arnold Hejen. Hindi na nag-isip si Dodong. Sa kanyang isip, mayroon lang siyang isang pag-iisip. Kung nakatayo siya sa top 1, nangangahulugan na walang sinuman ang bugulo sa kanya. Kaya araw-araw, nagpupumilit si Dodong na kumuha ng mga puntos. Nagulat ang kanyang mga kasama sa silid sa bilis ni Dodong sa pagkuha ng mga puntos. Wala pang 1 linggo, mayroon na siyang 2,000 puntos. Sinabi ng isa sa kanila na hindi nila dapat gambalain si Dodong kung ayaw nilang magkaroon ng problema. Ano kung nakakuha siya ng mga puntos ng mabilis? Ang mahalaga ay kung sino ang nabubuhay hanggang sa huli. Habang ginagawa niya ang kanyang misyon,
hindi pa rin nakalimutan ni Dodong na panoorin si Arnold Hejen. 3 araw na ang nakalipas ngunit wala pa ring gumagalaw. Muntik na niyang makalimutan ang bagay na ito. Para makakuha ng mga puntos ng mabilis, nagtakda siya ng iya ng 2 laro bawat araw. Dahil doon, umakyat siya sa ika-negatibo 171. Gabi-gabi, sumasali siya sa simulate ground ng sistema. Ngayon, may kumpiyansa na siyang sabihin na makokompleto niya ng madali ang ilang larawan sa antas ng isang bituin. Habang ginagawa niya yon, pinagmamasdan din ni Dodong ang lugar na ito. Walang araw o labasan. Wala siyang paraan para malaman kung nasaan siya. Sa antas ng bata, napaka-basic ng mga pasilidad. Bukod sa mga pampublikong lugar, mayroon ding gymnasium at paliguan. Siyempre, kailangan ng mga puntos para gamitin ang bawat isa. Dito ng maraming araw, nawala na si Dodong sa mundo. Naglalaro lang siya ng walang tigil at kapag nakita niyang tumataas ang kanyang mga puntos, nararamdaman niya na hindi ito panaginip. Tumigil si Dodong sa harap ng isang kakaibang pinto. Sa likod nito ay ang intermediate level game. Kinumpirma ng arena ang karapatang sumali ni Dodong. Ang mga pattern ay bumukas pagkatapos na mapatunayan. Sumasali lang ang